Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper once again. Dito tayo sa patuloy na vlogging natin, no? Sa actual remapping session dito sa area ng katropa natin, no? Sa Cagayan de Oro. So ngayon, kasama natin ang Team Baliti. Bansay Team Baliti! Bansay! So, ito yung mga power ng team, no? So tandaan buddies, importante ang teamwork sa bawat Japanese treasure retrieval operation. Kaya dapat ang lahat ng mga membro ay mayroong mga malinis na puso at pag-iisip. Okay, so ito yung katropa natin. Sa lahat ng gusto magpa-remap, just direct contact sa number natin kay Black Phantom, no? Sa gusto mag-purchase ng Japanese one, may number tayo kay Bugs Richard, no? Then sa Aura Meter kay Otol Tinso Takida. Yun ang pag-checking natin sa gold ions detection. So ngayon, papakita namin ang dalawang test dig, no? Kasi may previous test dig na tayo doon sa Baliti. Ngayon naman dito sa papakita namin. Okay, so patuloy tayo. Then salamat Tony Parker sa kwan. So maraming salamat Sir Noel, no, sa kwan, sa pag-accommodate sa team natin. Once again, maraming salamat sa mga subscribers and viewers natin sa ating YouTube channel na Chris Sniper. Once again, Bansay Team Baliti! Okay. Pabibo ba? Alam nyo buddies, napaganda tumiya dito sa bundok. Kasi may fish pond na, may mga chicken ka pa, may mga kambing, no? So ngayon, ipakita muna natin ang unang test digging dito na portion. So ito yung results dito na ba? Ito yun. May test dig tayo ng 2 feet na. Yan. Ang base marker natin dito, saan yung Black Fox? Ang base marker natin, si Black Fox ang guide natin dito. Pakituro Black Fox, tapos ang distansya. Sukat. Yan ang frog marker buddies, no? So may mga ano pala tayo, mga visual representation na nakadrop through effort sa ating katropa, si Black Fox. So ipopost namin sa page para makikita nyo. So itong frog marker always jump to the south. Pakita na muna natin ang direction. Yan. South tayo. 180 degrees. Okay. So galing na dito 15, no? 1, 2, 3, 4, 5. Yung design sa south. To prove na may laman talaga siya, ginagamitan natin ng remapping. Pangalawa, checking ng Japanese one. Okay. Tignan natin. Para dito. Okay. Ito. Ganito paggamit buddies sa lahat na nag-purchase kasi maraming tanong, i-demo ko na lang para mag-gets nyo. Ganito ang paghawak, grip it hard, then ganito. Then pabayaan mo siyang gumalaw, pag gagalaw na, then pag iikot siya, yan ang kanto. Okay? Kanto. Bila naman. Diyan. Okay, so ibig sabihin nasa tamang spot tayo. Matadlas to kahit may anti-radiation na uling or carbon kasi may carbon rod ito na powderize. Tapos may grade na tala. Ito yung pa-checking natin. Pero the best way is ang primary method natin na remapping. So ito yung mga nakukuha na bato dito buddies, no? So, yan. Nilinisan ni Black Phantom ang mga very relevant markers. Ito. Para may explanation tayo. Importante sa hukay ay dapat may kukuro marker. Heart. Okay. Pula na ba ito? Okay, heart marker. Heart, hindi eh. Okay. Heart marker or kukuro. Makinis pa sila. Okay? Then, red stone. Yan. May pula yan. Color coding nito, the rising sun red. Pag na ano na pula to siya buddies.
Okay? Nainitan na. Okay? Ito yung mga code 5 natin, pang sintro. Ito yung tamago. Ang laki ng tamago dito eh. Tamagong tamago. Dalawa pala. Itlog o egg marker or tamago. Yan. Lalabas talaga to po sa mga centering. Code maro ito eh. Center point. Okay? 0 point. So 0, 0, that means hindi ka na lalagpas. Tapos, itong double V. Alam niyo yung meaning nito? 5, 5. So 10 feet under ay babantayan na natin. Talagang inuukit bodies. Ayan o. Klarong-klaro na hiniwa. Oh, gikuan gid siya gitabas tayo. Okay. Mga flat stone, code 5, okay na triangle. Yan. Yan siya. Then Common ka na. ay ito to. Ito yung common marker. Parang pana. Then okay na to, no? Kaya lahat ng mga HTM ay dapat linisin at tingnan maigi dahil dyan tayo mag-reading. Ito yung tinatawag natin buddies na bato. Bato talaga ito eh. Pero may korte siyang ibon. Ulo ng ibon. Klaro lang? Langgam. O langgam. Kabila. Bird marker. Putol na ulo ng ibon. Yan o. Tuka, o. Diba? Warning sign ito sa poison. Almost lahat naman ng deposito ng hapon may poison talaga. So pagkakuha mo pa lang nito, sa 2 feet ito nakuha, that means may babantayan ka na sa ilalim, susukatin mo na lang. Press. Size. Okay. So sa 6 feet galing dito, mag-amping ka na, mag-ingat ka na dahil may caution na nasa 6 feet ay may poison barrier. May poison trap. Yan. Kaya, importante ang mga marker, no? Yung mga, ano namin na hapon dati, magagalit yun pag itapon mo itong mga marker, no? Sabihan ka pa, bakero ka. Bakero. Oh. Alam niyo yung bakero, no? Okay. So, importante ang bawat marker. Yan, mga backfill yan. Hindi naman lahat marker. Siyempre, binakfilan nila mga bato. Ang iba dyan ay may meaning. May mga indication. So, yung mga importante, yun at tinabi natin na may explanation siya. Okay? Okay. So, yun na ba this? Tamago, bird's head, so centering, ganji marker. Okay. So, ngayon, yan na ang target ng frog. 15 feet dahil sa given na 5. Dalawang bato. So, pag may frog marker, the frog always jumps to the south. Ang primary item niya ay nasa south talaga. Ang distance ay magbase na sa given. Pag numerical, pwede kanji numbers, pwede elemental. Okay, yan na. So, dito tayo sa isang dig site. Okay. Yan pa, yan iba. Dito yan. Galing dito. Dari ito. Bantu rin na. Okay buddies, so ito yung pinaka mga best friend kong tropa. Siyempre si Black Phantom on the mix always at si Black Fox, no? Yung tropa natin, no, na siya yung engineer sa team namin, no? Si Black Phantom naman siya yung VIP security personnel. Okay, so maraming salamat buddies. Just contact us kung may mga parimap. Okay, thank you. Then proceed tayo sa isang detail. 45 meters galing sa isang dig site. Then ano dito Black Box? Orientation? East West. East West alam nyo. Sa east ito ba this? Wow, ganda. Okay, ito na. Tingnan natin ang terrain. Yan dyan, artificial lang yan na bundok. Gawa nila. Tapos, galing dyan sa bundok, papunta tayo dito, alignment sa balito yan, north-south. Okay, ito yung ginawa nilang barrier. Tingnan nyo naman ba dito? May passageway pa, ginawa pang ladder sit-up dito. Nakakatagilid nga lang. Yan. Hagdan-hagdan, no? 1, 2, 3. Okay, so ngayon,
para magiging hagdan siya, iangat natin ng konti, hagdanan talaga. May passage rin siya. So, north-south ang compass orientation to Baliti. Ayan, sa pole siya, no? So, 180 degrees tayo dito. The southern tree secret. Andun ang Baliti sa north side. So, ito yung south ng Baliti. Ayan, sabi pa ni Tim Katanis, Tower of Paris. Okay. So, ngayon, ito na yung hagdan-hagdan na STM. So, pinatrace natin konti lang muna kinuha namin para mas madali kasi ang laki ng area eh. So, kuha tayo ng 4-4. Yan, naka 3 feet na tayo bodies. So, ito yung nangyari. Ito hindi talaga ito na-move. Kita nyo naman, talagang tinabas-tabas itong bato na to. Tapos, ang positioning niya. Yan, dipinsa sa landslide ng bundok. Pag mag-landslide, hindi talaga tagal lang ito dito eh. No? Kailangan pa ng mga punto. Hindi siya mawawala. Diyan lang item. So, dyan ang big site natin. Naka-align sa Baliti. Siguro, mga 100 meters na. More than, ganun. Dito, 45 meters. Yan. Mga more than 100 meters. So, diretso na tayo sa STM bodies to prove, no? Pinakita ko lang. Alignment to Baliti. Dalawang bato. Wala na kang ibang bato makikita dyan. Yan lang ang dalawa. Ito na ang pinalinisan ni Black Phantom na mga marker. Guwapa sa marker. Okay. Gusto nyo isa-isahin pa rin natin? Okay. Ito. Code 5. Spear. Yung ulo ng pana, no? Pang target ba? Ibig sabihin yung code 5, target ka na, no? Palagi yung bodies. Kahit anong position yan, huwag mo sabihin, nakaganon siya, Bro Chris, Sir Chris, nakaganon. Sundan namin sa gilid, wag. Hindi yan drifting. Kahit in any position na, basta code 5, ibig sabihin yan, go downward. Okay, gets? Okay, ito, flat stone. Present pa rin, no? Ang code 5, flat stone. Hinagdan. Hiyagdan pa rin. Okay? Same same. Almost diamond. Diamond type. Okay. Men's precious items under. Lahi na siya ng materialis, no? Masa? Masa. Katulman. Okay. Yan pa. Marami pa bodies, no? Pula na ba to? Ang pula na ba to? Asan yung pula? Ay, ito, Ito nga. Ini? Ito, may pula. Pag basta sa pula, pag maarawan na, mawawala yung pula. Pero pag sa dig side, makita mo talaga na pula ito. The rising sun, no? Ang meaning yan, the centering shaft. Okay. Tapos ito ang pinakamalaking bairan bodies na nakita ko ay. Ito. Yan. Ngayon, mamaya natin ipasukat para makita niyo yung standard ng mga hapon. Yan muna ang ipa-picture natin kay Tony Parker. Yan. Dito naman. Nabasag lang to. Makinis pa rin, Murughantakan. Yan, makinis pa rin. Makinis pa rin. Yan, makinis pa rin siya. Bugat man ba? Bugat lagi ni. May sulod. Bugat kay badis. Yan. Diyan makikita natin ang tinatawag na, okay. Box type siya, pinotol. Ibig sabihin yan, box under. 1. Ipurma natin to, box siya dito, no? Linagyan ng slash or itchy, code itchy. Ibig sabihin, 1 box under. 1 box of deposit. Kaya kung sabihin nyo, hindi niya perfect box guys. Hindi nga kasi kinakating para ma-represent ang code, numeric code na itchy, 1 box. Mag-perfect man to, same pa rin siya inventory marker. So, dyan makita natin na makinis talaga siya. So, ngayon, para makita natin, so sa lahat ng marker body, saan ang nagtukoy ng depthness? Ito siya. Dahil may taas. So, si black box ang pasukatin natin ito. Tapos, i-explain niya. Go, black box. Okay. So 1 feet. Okay, sarado, no? 1 foot, 1 foot. 1 foot sarado, so 12 inches. Okay. Alam naman natin, ang conversion nito is inches to feet or ends to foot, inches to feet. Then, secondary ends to yard. Inches to yards. Okay. Ngayon ba, ito. Sa lahat-lahat ng pinahukay namin, no, na mga dig site, pag may mga inventory marker na pinasukat namin, may tatamaan talaga. Pwede coordinate marker, pwede layering transition, magbago ang layer, pwede item na mismo. Okay. Sa ganitong setup, standard to ang 12 inches.
So, ibig sabihin, no? Oh, klarong-klaro. 1 foot or 12 inches sa kabila ko ng block. Ay, ito siyang dito. 5 siya, no? More than 5. Titira tayo ng 12.15 nito ba? Kasi nakuha siya 2 feet, no? Size dyan. Okay, so mayroon na tayong aabangan sa 12 feet, 15 to 16. So yan na spot, may bantayan ka na. May tatamaan ka talaga dyan pag lalabas tong tinawag natin na inventory marker. So ngayon, itong inventory marker, ito ng basis natin sa deepness. So secondary conversion ito is inches to yards. So 12 inches times 3 equals 36 feet. Kung hindi lalabas ang item dito sa 12, doon na natin abangan sa 36 feet anong makikita natin. Okay? So, talagang tatama siya sa small deposit kasi maliit ang nakukuha natin na dimension ng items. No? Pero hindi tayo mag-rely dyan. Basta importante, kasi hindi natin alam ang pinaka-deepness kasi wala tayong retrieval map. Ang pinaka-importante, lahat ng marker ay ipunin dahil dyan tayo mag-reading ng decoding. So, ito na ngayon ang lumabas sa hukay na inventory marker. Okay? So, hopefully naintindihan nyo ang mga actual remapping session namin para ma-apply nyo sa mga site nyo. Pero sa mga gustong actual talaga makapunta ang team namin, just contact our cellphone number, contact number, then andito sa video, pinopost ko. Okay. Thank you for watching and aring cellphone Tony Parker, dito ka muna sa mga gwapo natin ng katropa, no? Okay. So, yung mga tropa natin, no, na palaging kasama natin sa team. Okay. So, once again, this is Chris Sniper saying it's sleep and explore. Bansai Team Balite! Bansai! Bansai! Arigato gozaimasu!